my beloved Boss Mike Severa. Yung mga problema sa DepEd, dapat sinimulan mong pag-usapan dyan sa iyong official statement. Bakit hindi ka nagsasalita patungkol sa problema sa DepEd? Ay, kasi nga, puro nakaw eh. Ang issue. Diba? Kaya nga bakit nga ba? Bakit nga ba talumpati ka pa ng ganyan, statement ka ng ganyan, pero hindi mo binanggit yung iyong mismong departamento. Halos ang lahat na ng departamento na hawak ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, ikaw, bakit di mo binanggit yung sarili mo? Ay dapat binanggit mo. At problema naman ng edukasyon ay kulang na kulang ang 100 billion para magkaroon ako ng kayamanan. Ganon. Tapos, sinisilip nyo pa yung ginastos ko ng 11 araw na 125 million. Pwede ko namang gastusin yun dahil pondo ko naman yun. Confidential fund ko naman yun. Ganon. Sige, pasok. Parang iniwasan mo. We have an education crisis and we have an education secretary who has no competencies in education. I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review. Kita mo! Naku, huli! Hindi daw siya, wala daw siyang background. Oo, wala! Attorney, kamukha niyo yung girlfriend ko si Jen Angeles. Opo, ha? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagpapaliwanag ng marami pa tayong mga kababayan ang maliwanagan at magkaroon ng kaalaman, hindi lang puro fake news yung kanilang binabalita. Ito kasi, itong BP natin eh. Attorney Claire, baka pwede mong palitan na lang to. Sarah, mahiya ka naman. Nandito si attorney. Galing-galingan mo naman. Attorney, thank you ha. They are doing, and I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Only in the Philippines nga naman. I think it's time for President Marcos to replace VP Sara as Secretary. Oo naman, palitan na. I-recommend kaya natin si Attorney Claire. Attorney Claire, baka naman, pwede mo nang palitan. Secretary of Education. He owes it to us as taxpayers to ensure that the best person, most knowledgeable, most competent person is running the Department of Education. Pamumulitika po ang pag-a-appoint ng tao na walang competency para sa posisyon. At ngayong may education crisis tayo, responsibilidad niyo pong siguraduhin na yung pinaka-competent person ang nakaupo sa Department of Education. Para niyo At hindi lang sa Department of Education. Lahat naman ng mga departamento, boss, amo, Panginoon. Dapat yung pinaka-the best. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, na nahihirapan tayo. 'Di ba? Hanapin kung sino, hindi na mahalaga ang kulay, hindi na mahalaga kung ano pa mga partido naroroon yan. Kung siya naman yung pinaka-the best. Para para manilbihan sa ating bayan tulad ni Attorney Claire Castro. Pasok. ring sinabi na kung may construction project tayo, okay lang mag-hire ng foreman na walang idea sa construction. Di ba nakakatawa yun? And here, we are talking of our education sector. Kaya please lang, pakipalitan na po si VP Sara as the... Correct. Manawagan na tayo. BP resign, delikadesa ka naman. Gamitin mo naman yung salitang delikadesa o kung hindi nyo natutunan yan, kung samang eskwelahan kayo nag-aral o nagtapos, abay dapat, Oo, may salitahong delikadesa. Inday Fiona, resign na, sabi dito. Hindi mo nabanggit ang patungkol sa problema sa edukasyon. Yung sobrang init at hindi nakakapasok ng mga bata sa kanilang eskwelahan. Kaya nga, buti pa nung panahon namin mga boss Kompleto ang ang silid-aralan Naloko na. Kung hindi ito gagamitin ang kanyang delikadesa, o yung salitang delikadesa ni Sara, siguro kalampagin natin si Pangulong Bongbong Marcos na lang. Naloko na. No? Puwersahin na natin Diba? Puwersahin na natin.
Sabi dito ni Primordial Black, ayaw mag-resign, sayang ang kickback sa DepEd. Naloko na. Sa problema sa edukasyon. Yung sobrang init at hindi nakakapasok ng mga bata sa kanilang eskwelahan. Ang kakulangan sa classroom. Wala ka nabanggit dito sa iyong official statement. Pero sana, para maging isa kang role model, dapat siguro exercise natin ang pagiging sensitive. Sa pagbasa mo ng iyong official statement, lumalabas kasi na insensitive ka sa feelings ng iba, lalo na sa feelings ng nababastos ng iyong pamilya. Ay wala, totoo yan, attorney. Ganun yata yung nakagawiin nilang pag-uugali, attorney. At ng iba mong kaalyado. Correct. Yung nasasaktan ang damdamin, wala ka pang balak na kausapin. Teka, attorney, may kaalyado pa ba to? Naloko na. Na nakaupo? Mukhang pamilya niya na lang eh. Sino pa bang mga nakaupong kaalyado nito? Si Bongo, Naloko si na. Bato, Naloko na. si Tolentino. Naloko na. Si Tolentino pa, ano pa yon, ha? Pa ganyan-ganyan pa yon, no? Di ba? Naloko na. Ba? Naku! Huwag na bilang DepEd Secretary or VP, bilang isang tao na lang. Alam mo, recognize mo na may sama ng loob. Attorney, bilang tao, uso pa ba sa kanila magpakatao? Parang wala na eh. Kapag may sama ng loob ang isang tao sa'yo, ano ang gagawin mo? Sasabihin mo ba na, hindi ko role ito, kasi hindi ko to mandato. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Lagi ba dapat ang kilos mo ay dadaanin mo sa pagiging VP mo at DepEd Secretary mo? Na-recognize mo ng may sama ng loob dahil sa Kaya ginawa nga. ng pamilya mo, Correct. ginawa ng mga kaalyado mo, sa asawa ng unang ginang. Oh. Tapos, lumalabas sa binasa mong official statement, wala ka pa rin gagawin dahil hindi mo ito mandato, hindi mo ito role. Sa binasang official statement ni VP Sara, hindi pa rin na-resolve, hindi pa rin natugunan yung issue ng pambabastos o patuloy na pambabastos ng pamilya ni VP Sara at ng mga kaalyado niya. Correct. Attorney, nga. Wala. Sa haba-haba ng sinabi ni Sara, wala. Hindi man lang natin narinig na sabihin niya sa ating mahal na Pangulo. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa kung anuman ang nasasabi ng aking pamilya. Lalong-lalo na ang aking ama na nakapentanil. Ganun dapat! Naloko na. Kaso hindi nga. Wala nga tayong narinig na ganon. Diba? Hinihingi ko rin po ng paumanhin ang mga nasabi ng bangag kong kapatid na si Baste. Ganon. Naloko na. Ano? Isama nyo na. Naihingi ko na rin ng paumanhin ang matakaw sa pera na si Pulong. Ganon. Naloko na. Di nagpalakpakan pa yung mga tao sa'yo. Kaso ang pumapalakpak lang sa'yo, si Maharlika at si Banat ba yan? Naloko na. Diba no? Sa Pangulo. Kasi yun yung pinaka-main issue. Kaya nasaktan si First Lady dahil sa pagtawag ng bangag sa Pangulo. Na-resolve ba yung issue na yon Hindi. sa official statement na ito ni VP Sara? Wala, attorney. Wala kaming narinig. Oo, wala. Kahit na 5 doling, wala. Sinaid ang kawalang-yahan eh. Kaya wala tayong narinig. Ano? Dinownplay lang ng PR managers ni VP Sara yung issue. Kumbaga, nilihis yung issue para Oo nga. Dinivert mo, nilihis mo. Oo. Na dapat yung issue mo ang atupagin mo eh. Kaso hindi. Hindi.
Hindi na pag-usapan kung sumamama ng loob ni First Lady sa ginawa ng pamilya niya at ng mga kaalyado. Oo nga. As in, binaliwala lang yung issue. So walang naresolba. Tapos lumalabas sa binasa mong official statement, wala ka pa rin gagawin dahil hindi mo ito mandato. Hindi Wala pa rin. Diyos ko. Delikadesa na nga lang, attorney, wala eh. Oh, paano pa gagawa yan ng paraan? Paano pa yan magbibigay ng kanyang paghingi man lang ng paumanhin? 'Di ba? Oh, humingi ng paumanhin lang. Oh, sa ginagawa ng kanyang mga kaalyado at pamilya. Ay, naku. Oh, mo ito roll. Nasaan na yung pagiging tao mo? Yun na nga. Mayroon pa bang natitira sa damdamin mo ng pagiging makatao? Malamang, attorney, wala na. Wala nang natira. Naloko na. Mukhang nilayasan na sila noon, ha? Nilayasan na sila ng espiritu noon. Naloko na. Ang pagiging makatao, espiritu ng pagiging makatao, mukhang wala na, nilayasan na sila. Awan babainda. Naloko na. Tao ba yan? Hindi. O puro na lang kung ano ang isinasaad ng batas tungkol sa mandato mo? O ginawa mo lang yung official statement na iyan dahil dikta yan ng PR handler mo? Oo nga. Pag-isipan natin ito. Hanggang sa muli. Oh, yan. Oh, thank you naman, Attorney Claire. Naku! Naloko na. Naasa lang. Tama sabi ni Attorney Claire, ha? Naasa lang. Oh, sa kanyang tauhan. Inaasa lahat. O, so pag naging presidente ito, iaasa din lahat. Naloko na. Parang si Tulpo. Naloko na. O, ano pa nga ba? Oo, bahala na kayo. Bago tayo magtapos, mga kababayan, GG Channel, huwag niyo pong kakalimutang mag-like, share, and subscribe sa mga channel na tulad ng channel ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, at syempre sa ating channel, huwag niyo pong kakalimutan yan, at syempre sa ating mga kasama, sa pakikipaglaban sa mga fake news ng mga vlogger ni Duterte. Samahan niyo po kami. Huwag niyo rin kakalimutan mag-comment pagkatapos ng live na to. At huwag niyong kakalimutang i-share. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.